Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noon ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipun-punan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinuha ang mga yon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang maglad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi naman nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga yon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig-100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pagdinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ebanghelyo sa ating pagdinilayan ngayon ay isang talinhaga ni Jesus na kanyang ibahagi sa atin upang lubos natin itong maunawaan at patuloy na magsilbing paalala na ang kahalagahan nito sa ating buhay. Ito ay tungkol sa isang magsasaka na nagasik ng binhi na kung saan ang binhi ito ay napunta sa iba't ibang uri ng lupa. At dito pinakita kung paano tayo bilang mga tao ay tumutugon at tumatanggap ng kanyang salita. Sa tabi ng daan, sa mabatong lupa, sa matinik na halamanan at matabang lupa. Sa talinghagang ito ay binahagi ni Jesus na ang binhi, ang salita ng Diyos, ay malinaw na hindi ang problema kundi ang lupa, puso ng tao sa kanyang pagtanggap. Ang matabang lupa o matabang puso na tumubo ang binhi ay magkakaroon ng matibay na ugat at pag-ibig at siyang mabubuhay na sagana at lubos. Kapatid, sa oras na ito, tingnan mo uli ang sarili mo at ang puso mo. Andiyan pa ba ang binhi na tinanim ng Diyos na patuloy na gumagabay at nagsisilbing ilaw sa bawat kilos mo? Nakikita ba sa iyo si Jesus? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa talinhagang ibinahagi mo. Aming dasal at dalangin na ang iyong salita ay patuloy na tumimo sa aming puso't isipan at magsilbing aming gabay at patnubay sa aming pagkilos sa magulong mundong ito. Magsilbing aming lakas at paalala na sa bawat desisyon na aming gagawin, ito'y naayon sa kalooban mo at regalo mong karunungan. Kalakasan at pag-unawa ang aming hiningi sa oras kami ay sinusubok ng kadiliman. Maghari ka, O Diyos, sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming itinataas at pinagkakatiwala. Amen.